Magandang araw mga kababayan. Eto, matinding balita to mga kababayan. Pinasabog na ni Amy Marcos yung baho ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, mga kababayan, yung ating presidente. Eto ngayon, yung panoorin po natin yung video niya mga kababayan. Pero bago tayo magtumulak niyan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Eto na po yung live interview, live speech ni Senator Amy Marcos patungkol dito sa kapatid niya mga kababayan. Ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Ang aking kumare, Senador Amy Marcos. Yan na mga kababayan. Panoorin po natin at pakinggan itong si Senator Amy mga kababayan. Live na po siya. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Earth, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Patay ka. Ilaglag na. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Talunan na. Bagsak na, laglag na. At ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa
naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Yun. Iiyak na si Amy, mga kababayan. Parehas pala siyang mag-asawa. Patay. Adik pala silang dalawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Yun. Solid. Chonky pamor. Hapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, pinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edby Cruz, Inigo, Tony Boy, Sat Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Matindi, guys. Gusto sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Iyon pala eh. Sabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako Yan ba ang gusto nating presidente, mga kababayan? Na pinakulong niya yung si Tatay Digong niya na kanyang mentor, na kung saan siya yun, pinagbigyan siya ng hindi siya kinulong nun, hindi siya hinuli ni Tatay Digong. Na kung hindi dito sa kapatid niyang si Amy Marcos na lumuhod dito kay Tatay Digong na unahin muna yung mga drug pusher saka na yung mga drug user. Ngayon ngayon nakita natin na hindi nakulong itong si Bongbong Marcos. Na akala ni Tatay Digong na nagbago na. Ngayon, nung naging presidente na itong si Bongbong Marcos, mga kababayan, ipinakulong niya si Tatay Digong, yung kanyang mentor, yung kanyang tatay-tatayan. Ganito ba yung gusto niyong presidente, mga kababayan?
Kayo na ho magsasabi kung meron pa bang mukhang ipapakita ito sa pasabog ng kanyang kapatid. Kayo na pong bahalang mag-comment diyan, mga kababayan. ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan naghakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Ayun. Hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon, kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kung malaman mo na hindi malinaw sa aking puso, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang paghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Yun. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Kita nyo na, mga kababayan, yung baho ni BBM, yung ating presidente, na kung saan talamak pala yung kanyang addiction dito sa droga, mga kababayan. Alam naman na natin yan, napapansin naman natin yan, mga kababayan, tuwing siya ay nagsasalita. Hindi siya normal kapag siya ay nagsasalita, natataranta siya, nauutal-utal, napapangiwi-ngiwi. Yan po ang side effects ng pagiging addict, mga kababayan. Kaya nga bangag po ang tawag sa kanya. Nakita nyo na yung pagsisiwalat at pasabog ng kanyang ating si Senator Amy Marcos, mga kababayan.
Masakit po ito bilang ate na ilalaglag kanya. Pero ginawa po ito ni Senator Amy Marcos para sa kabutihan ng kanyang kapatid. Para po sa kalusugan ng niyang kapatid, para makapagpahinga na, umuwi na lang siya, mag-resign na lang. Kung talagang hindi niya na kaya, hindi na talaga niya makayang maiangat ang ating bansa dahil nalugmok na po ito yung tayo sa pagkakautang dahil inubos ng kanyang mga kawatan, mga kababayan. Ayan po yung sa pagbubulgar ni Amy Marcos dito sa kanyang kapatid ng ating presidente na isang drug addict, mga kababayan. Sana ho ito sa video na to, mga kababayan, mag-isip-isip na po ang ating presidente na kung mahal niya ang taong bayan, mga kababayan, mag-resign na lang po siya dahil alam na po ng buong mundo yung kanyang pagkalulong dito sa droga. Mas maganda po na magpagaling muna siya at magpahinga na lang ho kaysa kung ano pa ang mangyari sa bansa natin. Mas mainam na mas healthy yung mga ating leader na hindi nagdodroga para maayos ang pamamahala dito sa ating bansa, mga kababayan. Dahil kung ganyan din lang ang namamahala dito sa bansa natin, talagang lulubog po ang ating bansa. Malulugi po lahat ng mga business dito at kawawa po ang taong bayan. So hanggang dyan na lang ho tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. At huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Mag-iingat po kayo lagi, mga kababayan. Ito po ang News That Matters. God bless.